Hello mga bay, good day po. Mayong adlaw kaninyong tanan. At kumusta na po kayong lahat? And for today's video po ay magtatanim na naman po ako ng mga iba't ibang variety ng mga croton plants. May rare po at saka common yung direkta kong itanim po dito sa lupa. Yung mga crotons ay binunot ko na. Ayan, ito po yung mga nabunot ko na mga croton plants. At papalitan ko po ng mga yellow at saka green na combination na mga croton plants. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to subscribe at pindutin na rin po ang notification bell for more videos. Ito mga bay, hindi ko po ito binunot kasi kasama po ito sa itanim dito. Yellow at saka green din po ito na kulay. Ayusin lang natin ng konti ang lupa para mataniman na po natin. Bago ko siya taniman, binunot ko kanina yung mga dati na croton dito kasi halo-halo po yon. Maganda kasi mga bay kapag pare-parehas yung kulay nila, kahit iibang variety, magkaibang variety, basta pare-parehas yung kulay, maganda po tingnan. Yan, hindi po magulo. Ngayon piniko ko na naman siya at pinuhin lang natin ng konti yung mga lupa bago natin itanim. Lisin natin ang mga bato kasi maraming bato rito. Mabato yung lupa namin mga bay pero mataba. Ay, isa sa mga viewers ko nagtatanong po na maganda ba itanim yung croton plants direkta po sa lupa. So sa experience ko po, maganda naman po yung tubo nila. Depende po siguro yan sa kung anong klaseng lupa yung ninyo pagtataniman. Kung itanim natin sa lupa yung mga croton plants, malaya pong makakagalaw yung ugat nila. Marami po silang magapangan. Kaysa paso, palit po tayo ng lupa or dadagdagan pa natin ng lupa kapag ma-consume na nila. Pero dito po sa direkta sa lupa, okay lang naman po kahit abono lang po yung idadagdag natin at pa rin sila. Mabubuhay pa rin sila ng pangmatagalan. Yung pamamaraan natin doon sa paso, kung binubungkal natin paminsan-minsan, dito po sa ground, ganun din po yung gagawin ninyo. Bubungkalin natin paminsan-minsan. At lalagyan din po natin ng abono. Depende na po yan sa inyo kung makikita ninyo na payat na yung inyong mga croton plants. Doon na po kayo maglalagay ng mga abono. Yan, tama na to mga bay. Pwede na tong taniman. At kukunin ko na po yung mga croton plants. Yung mga variety po na itatanim ko doon ay ito po. Yung ganitong variety. Ito. Itong mga yellow at saka green. Ito rin po. Yan. Dito. Yan. Ganitong variety. At yung pinakita ko sa inyo kanina, kasama to. So tatlo po sila. At yung isa po ay ang ito. So yellow cabbage. Yan. Yan po yung yellow cabbage. Dadalhin na natin ito doon para matanim na po. Bago po ako magtanim, pinaplano ko muna kung saan ko dapat ilagay itong mga crotons. At yung
distansya nila, tinitingnan ko rin po. So ganito yung gagawin ko mga bay, para kasya talaga yung mga crotons na itatanim ko dito. So hindi dapat dikit-dikit kasi lumalaki pa sila. Yung gagawin natin, ipag kasya natin yung tanim natin dito. Yan, dapat okay na yan ka layo para dire-diretso po yung pagtatanim natin, hindi tayo magsasayang ng oras. Yung nilagyan dyan, bungkal at yun, tanim ng tanim lang. Ito po, maganda rin po ito na variety oh. At ano natin ang maayos, lanuhin natin ng maayos para yung kinalalabasan ay maganda. Dito na naman po yung iba. Ito yung isunod natin, yellow cabbage. Dito lang siya sa bandang dulo kasi mas lumalaki po sila. So, dito ko po sila ilagay. So, yellow cabbage. Yung tatlo, meron pang tatlo. Dito. At yan po, tamang-tama po sila dito. Tamang-tama yung dami nila. At hindi naman po gaano dikit-dikit. Yan po yung isasuggest ko sa inyo. Kapag kayo po ay magtanim ng maramihan, ganito po yung gagawin ninyo mga bay. So, yan po yung technique ko para mabilis tayong matapos sa pagtatanim. Okay, simulan ko na po yung pagtatanim dito. At ito, yung technique ko dito sa pagtatanim, dito direkta po sa lupa. Hindi masyadong malalim po kasi dito po sa amin, yung pinakailalim talaga ay mabato. Kaya, yun po yung gagawin ko, hindi ganong malalim yung pagtatanim. Kasi yung bato mga bay, ay mainit yon, baka masisira po yung ating croton plants. At simulan na natin para tapos na tayo. Mataba po yung crotons na to. Yan. Okay, yung pagtatanim ko po ay i-level ko lang po kung gaano kataas yung lupa dito. Yung ano niya, lupa din sa paso niya. Ganun po rin yung gagawin ko. Level lang po sila. Hindi ganong malalim. Ito naman, next episode. Next episode. Itong mga paso, magagamit din po to sa mga bagong collection na croton plant kasi ngayon mga bay, patuloy pa rin po akong nangolekta ng mga crotons. Gusto ko pa kasi na madagdagan pa yung mga variety namin ng mga crotons dito para mas dumami pa po sila. Ganda kasi po pag pare-parehas yung varieties at maraming parehas yung varieties na itanim natin. Ganda din po. Ang taba ng croton na to. Tingnan niyo po. Taba. Buti na lang po hindi natuloy yung ulan. Yung gusto ko talaga, ngayon ko po itanim sila. Parang umuulan, umaambon kanina ng konti.
buti na lang po nawala yung ulan. So nakatanim po tayo ngayon. So ang laki ng ugat ng kahoy mga bay. Itong mga variety pala to na mga crotons, malayo yung pinanggalingan nito mga bay. At sa nakikita ko po sa ibang mga video, tinatawag din po nila itong rare. Ito pong mga crotons na to, inilagay ko dito kasi yung araw nandun po nakaharap. So tatamaan po sila dito. At meron naman po magtalisay dyan. Puputulin ko po yung dulo para po sila maaarawan. Kasi pangit din po kapag meron pong mga punong kahoy na nakatanim dyan na nasa ilalim po yung mga crotons. Hindi po sila gaanong gumaganda kasi ang mga crotons po ay talagang gusto nila na maarawan. Naka full sun po sila. Yun po yung nature nila. Sayang po yung color nila kung hindi lumabas. Yun po yung pakay natin talaga na lumabas yung kanilang totoong kulay. Yan. So very equal po yung pagkatanim nila dyan. At dito na naman po tayo sa kabila. Pagkatapos din po na matanim ito, yung ginagawa ko ay dinidiligan. Pero yung abono mga bay, hindi ko po sila nilagyan ng abono kasi meron pa pong mga natitirang abono dito sa kanyang paso o sa nahalo sa lupa. So hindi pa dapat lagyan ng abono. Pag nakikita ko na parang gusto na naman nilang magpalagay ng abono, so doon lang po ako mag-abono. So pagkatapos ng 1 month, so tamang tama po yung 1 month na pag-alalagay ng abono. Hindi naman po ganong alagain talaga itong crotons. Maiba naman po ako mga bay. Gustong gusto ko talaga na mag-shift talaga sa ibang lugar. Yung nagre-request sa akin, naawa po ako kasi gusto ko rin po sila na magkaroon po ng mga crotons. Pero ang nangyayari po mahirap talaga yung pagbiyahe ng tanim. City po yung pagkukuhanan ng permit, medyo mahirap po yung biyahe. Sorry po talaga, pasensya na po kayo. Akala ko kasi yung pagkukuha ng permit ay isang beses lang po. Pero may expiry date pala po yung permit. 5 days po yung expiration ng permit. At pagkatapos po ng 5 days, kukuha na naman po ng panibagong permit. At hindi yon madali. At malayo din po dito sa amin. Tingnan natin ulit kung straight ba. Okay. So straight. Ganyan konti. Marami na naman po akong magagamit na paso nito. Sa mga ibang araw ay pupunta po ako ng iba't ibang lugar para maghanap po ng iba pang variety ng mga crotons. Pero yung medyo mura lang mga bay, yung bibilhin natin na mga cuttings. Hindi po kaya sa bulsa yung mamahalin. Yung mga mumurahin lang po. Mumurahin pero rare dito. Rare sa ibang lugar. Ito rare to mga bay na croton. Yun po. Nung nag-umpisa po akong magtanim ng mga crotons, talagang kaunti lang po yung mga nakolekta ko. Yun.
paisa-isa, mga 2 cuttings, hanggat pumunta po ako ng iba't ibang lugar para maghanap ng mga iba't iba ring varieties ng crotons. At yun po, nakahanap po ako ng marami-rami na rin po na varieties. So dito po sa amin, marami-rami na yung varieties ng crotons namin. Halo-halo, may rare po at saka common. At yung feeling mo na nabubuhayan ka talaga sa pagpropagate mo, at nakikita mo po na malulusog yung mga tubo nila, matataba sila at magaganda yung kulay. Napakaganda po sa feeling na ganun po yung kinalalabasan ng kanilang pagtubo. At masayang-masaya po ako na masayang-masaya po ako dahil talagang may binigyan po ako ng regalo ni God na nabubuhayan talaga ng tanim. Pero kahit po kayo ay hindi, meron naman pong ibang tao na parang na-discourage na magtanim kasi hindi po madaling mabuhay yung kanilang tinanim. Pero yung encourage ko po na tanim ng tanim lang po. Gagamit po kayo ng mga rooting hormone at yung mga water propagation. Yung water propagation mga bay, kahit po matagal po silang magkaugat, pero sure na sure po yung water propagation. Yan po yung isuggest ko sa inyo. At yung aloe vera, napakabilis po magkaugat yung aloe vera, at saka yung yung pagmamarkot. So ngayon po ay masayang-masaya ako dahil dumadami na po, pero kulang na kulang pa to mga bay. At yun po pala yung nabunot ko dito, hindi po yun masasayang kasi may isang property pa po yung misis ko doon sa kabila. Doon po namin ito ilagay, itanim, para magkaroon din po doon ng mga croton plants. Maraming salamat mga bay. Sana po ay huwag kayong magsasawa na manood po sa aking mga video, dahil ipapakita ko pa sa inyo ang mga iba't ibang collection ko. Mangungulik pa ako ng maraming croton plants at magtutour tayo dito. Marami pang mga lugar dito na magaganda at madadaming halaman. Ganda nitong variety na to mga bay, oh. Pag lumabas talaga yung totoong kulay nito, napakaganda nito. Para siyang oak leaf na croton. Oak leaf talaga yung niya, shape ng dahon niya. So iba't iba po yung kulay ng oak leaf. May pula, meron din po pula, may maroon, may green. Ito yellow at saka green lang po ito na oak leaf. Pag yayabong itong mga crotons na to, napakagandang tingnan ito kasi yung variety talaga nila ay pare-parehas yung kulay. So magandang tingnan. Kasi meron din po akong nakitang garden na ganun po yung ginagawa. Yung mga yellow at saka green pinagsama-sama, at saka yung makukulay yung dahon pinagsama-sama. So napakagandang tingnan. Mai-inlove ka talaga. At sa mga bago pa lang po na nagko-collect ng mga croton plants, huwag po kayong mawala ng pag-asa na makakuha po ng iba't ibang klaseng variety na croton, kasi itong crotons na to ay makikita po sa mga taniman. Marami pong nag-aalaga nito, at siguro kapag bumibili kayo ay ayun, dadami po yung
inyong mga croton plants. At dito naman po ay napakaswerte po namin dito na mahilig po sa croton plants kasi marami po nagbebenta dito ng mga croton plants. Napakaswerte ko po. Malapit na po akong matapos sa pagtatanim. Dalawang paso na lang po. Ito. At huwag po kayong alis dyan. Papakita ko po sa inyo yung pinakaayos ng tanim ko na croton dito. Para makita nyo po yung kagandahan nila. Ito katatanim lang po pero pwede na to kasi stable na po yung kanyang ugat. Last to mga bay, tanim. At matapos na rin po tayo. Huwag po kayong alis dyan para makita nyo po ang napakagandang crotons dito na bagong tanim. Po. So marami na akong paso na pagtataniman ulit. Magpropagate ako na ng panibago. At ngayon diligan natin mga bay. Itong ginagamit ko na pandilig, tubig ulan po ito kasi kagabi umulan po at swerte tayo. Ito yung madilig natin. Yan lang po yung gagawin natin pagkatapos magtanim, diligan para maka-absorb po sila na kaagad ng nutrients dito. Para yung kanilang ugat ay mabilis makapag-develop. Kung wala naman po kayong tubig ulan, pwede po yung sa gripo. Pero yung na mga bay, yung pong nakaimbak na tubig sa gripo para sigurado na hindi po magkaroon ng chlorine. Wala pong chlorine na mahalo sa tubig para makakasingaw po yung tubig. Kasi yung mga tubig natin sa gripo ay meron po yung halong chlorine. Wow! Ganda mga bay. Ayan na po, tingnan po natin ang bagong ayos ng mga crotons dito. Hanggang doon po yan mga bay. Tingnan nyo po. Marami-rami din po sila. At ngayon, tingnan natin isa-isa yung mga crotons. Yan po. At ito ay lumabas na yung konting yellow niya. Bali, 4 po sila na ganito na nakatanim dito. So magkasunod po sila. Yan. Yan po, lumabas na rin po yung kanyang yellow. At pangatlo na ganito. So napakaganda ng croton na to. Ang ganda yung kulay, mataba. At yan pa yung isa, 4 sila dito. Hindi pa ganong lumabas yung kanilang kulay. Pero dito ay direkta naman po silang sisikatan ng araw. Lalabas din po yan. At ito malaki-laki na rin po yung croton na to. At yellow, tsaka green pa rin. Doon, yung kasunod, ito medyo matagal-tagal na to dito. Lumabas talaga yung kanyang yellow. At malaki na rin po siya. Lush, napaka-lush na niya. Dito rin po, kasunod, parehas po sila ng variety nito. Yan. Hindi pa rin lumabas yung kanyang kulay. At yung next,
Yan. Ganitong variety rin ay 4. Yan po. Wow, 'di ba? Ganda. Parang banana, parang saging. Ito rin po, tingnan nyo. Yan. So, doon po si yellow cabbage. Yan. So, lapitan pa natin. Ito, marami na siyang yellow. Yellow at saka green yung kulay niya. Oak leaf. Dito rin si yellow cabbage. Oh, ito, marami kayong makikitang ganito na crouton plant sa inyong lugar. At yan po yung tatlo dyan. Yan po yung pinakadulo. Wow, ganda ng crouton. Dito po sa bandang dulo to na parte, yan po ang ating makikita. At yun po yung pinaka-entrance namin. Doon po nagsimula yung crouton. Diba? Maganda to tingnan kapag lumabas talaga yung kanilang kulay. Matagal-tagal din po silang lumaki, pero yun. Maganda naman po kapag makikita natin na dahan-dahan po silang lumaki dito. At napapanood mo talaga na yung resulta sa pagtatanim mo. So yan po, yellow at saka green yung mga croutons dito. Yan po yung combination nila. Yan po yung isa-suggest ko sa inyo na ganun po yung gagawin ninyo pag pare-parehas yung kulay. Kahit anong variety po, basta pare-parehas yung kulay, maganda po pag sama-samahin. Lalo na pag parehas po yung variety, maganda din po tingnan. At marami din po sila. So napakagandang tingnan po. Yan. So yun po yung magandang gawin sa mga crouton plants. At yun po, maraming salamat po sa palagi nyo pong pagsubaybay sa aking channel. Tandaan po na alagaan po natin ang ating mga halaman dahil plant is life. Muli po ito si Bay J. Bye bye. God bless at magandang araw po sa inyong lahat.